kaibigan po namin at sa lahat po ng naaabot ng palatuntunan ito, muli po kaming nananawagan na sana po sa inyong pagsusubaybay, manonood sa palatuntunan ito ay buksan po ninyo ang inyong puso, ang inyong isip at bigyang daan ang katotohanan muli ninyong maririnig sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo. Isa pong katotohanan na ang lubhang nakararami sa mga tao sa mundo ay ang mga dukha o mahihirap. At isang katotohanan din po na ang mahihirap ang siyang malimit na inaalipin at inaapi. Ang iba po ay maaaring nakakaisip na nga po na gumawa ng kahit sa masamang paraan sa pag-aakala po nila na malalasa po nila o matatamo nila ang tunay na katarungan, kalayaan, kaginhawahan at kapayapaan po ng kanilang pamumuhay. Subalit, ang mahalagang tanong ay ito. Totoo po kaya na ang mga ito ang magpapalaya sa tao sa kahirapan, pagkaalipin at pagkaapi? Sino po ang may dala ng mabuting balita sa mga dukha, sa mga bihag at sa mga api? Pakinggan po ninyo at magsisimula tayong bumasa sa mga talata ng Biblia dito po sa Lucas sa 4:14, 17 hanggang 18, ganito ang ating matutunghayan. At bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu, at kumalat ang kabantugan tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain, at ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias, at binuklat niya ang aklat, na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Mga kaibigan po namin, ayon po sa ating Panginoon Kristo, siya po ang may dala, pansinin po ninyo, siya po ang may dala ng mabuting balita para kanino? Para po sa mga dukha, bihag at mga api. Bakit siya po ang may dala ng mabuting balita sa mga dukha, bihag at mga api? Sapagkat ayon din po sa talata ng Biblia na ating binasa, ang ating Panginoon Kristo po ang isinugo upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, at upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Sa makatwid, ang ating Panginoon Kristo po ang makatutugon sa pangangailangan po ng mga dukha, mga bihag at mga api sa daigdig na ito. Higit sa lahat, ang ating Panginoon Kristo po ang makapagkakaloob ng kaligtasan at ng tunay na kalayaan. Paano naman po yung mga idinadaig ng tao ay pagkain? Yan ang karaniwan po Meron bang pagkain nakalaan din ng ating Panginoon Kristo para po sa kanila? O pakinggan ninyo sa Juan, sa 6:27, ganito ang ating mababasa. Samahan po ninyo ako sa pagbasa natin ng talata ng Biblia at makikita niyo po sa inyong screen. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatwid bagay, ang Diyos. Pansinin po ninyo mga kaibigan, na kung paanong mahalaga at kailangan ng tao ang karaniwang pagkain. Yun po yung pagkain ng ating katawang laman. Pero lalong kailangan at mahalaga po na kailangan ng tao ang pagkaing ipagkakaloob ng ating Panginoon Kristo. Bakit po? Ano ang katangian ng pagkaing ito? Ayon po sa ating Panginoon Kristo, ito po ay hindi napapanis at ito ay tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Alin po ang tinutukoy na pagkaing ito, mga kaibigan? Ito po ang mga salita o aral ng Diyos, gaya po na nakasulat
dito naman po sa Mateo sa 4:4. Datapot siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Mga kaibigan namin, napakahalaga po ng mga salita ng Panginoon Diyos para sa ating ikabubuhay. Kaya nga ito po ang iniaalok ng ating Panginoon Kristo. Kaya nakalulungkot lang naman po, ito naman po ang ayaw pansinin po ng iba, gayong ito ang lalong mahalaga. Ito isipin po ninyong mabuti. Hindi po ba't ngayong marami ang nawala ng trabaho dahil sa pandemya, ang COVID-19? Ang karaniwang pagkain po, pinipilahan ng mga tao. Ang totoo yung iba, kahit mabilad sa araw, kahit mauhaw pa sila at magutom, maghintay sila ng mahabang oras, pumipila. Ngunit isang katotohanan, hindi ito nagdudulot ng buhay na walang hanggan, yung makukuha nilang material na pagkain. Marahil itatanong po ninyo ganito, paano magbubunga sa tao ng buhay na walang hanggan ang mga salita at aral ng Panginoon Diyos? Paano siyang makalalaya sa kahirapan, yung mga dukha ng sanglibutang ito? Ang kailangan po, mga kaibigan, tayo ay maging mayaman sa pananampalataya. Babasahin po natin ang patotoo ng Biblia dito po sa Aklat ng Santiago sa 2:5. Ganito ang sinasabi sa atin sa talatang ito ng Biblia. Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Sana, mga kaibigan po namin, narinig ito lalo na ng mga dukha o mahihirap sa sanlibutan ito upang hindi sila mawala ng pag-asa. Ngunit sino po ang hindi mawawala ng pag-asa kahit dukha at mahirap lang? Ayon po sa talata ng Biblia na ating binasa, ang mayayaman sa pananampalataya. Ano pa po ang kanilang dakilang kapalaran? Ayon din sa talata ng Biblia, mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya. Yun ang ipinangako ng Panginoon Diyos. Kaya mahalagang sumampalataya sa mga salita ng Panginoon Diyos upang tamuhin ang kanyang kaharian na doon tatamasahin po ng tao ang buhay na walang hanggan. Pero baka magmalaki naman sa pagkakataong ito, yung iba, hindi naman po namin nilalahat, yung iba na mayayaman sa sanlibutan ito at sabihin, hindi ko na kailangan yan dahil mayaman ako, saganang-sagana ako. Hindi na ako kinakapos ang pangangailangan ko at ang pamilya ko. Kaya tanong, mga kaibigan, ang tinutukoy po bang mga dukha, yaon lamang kinakapos ng pangangailangan sa buhay na ito? O pakinggan ninyo, Apokalipsis po, sa 3:17, ganito ang inyong matutunghayan sa inyong screen na nilalaman po ng talata. Sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ngunit, hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad at bulag. Mga kaibigan po namin, mayroon palang ipinakikilala po ang Biblia na taong mayaman, sagana, ngunit dukha rin. Lalong kahabag-habag ang tinutukoy po sa talatang ito. Dukha na, ang sabi sa talata, bulag pa. Bulag. Sino ang tinutukoy na dukha kahit mayaman sa mga bagay na panlupa? Sa ano po sila dukha at bulag? O basahin natin sa Jeremias. Sa 5:4, ganito ang nilalaman ng talata ng Biblia. Nang magkagay sinabi ko, tunay na ang mga ito ay dukha, sila'y mga hangal, sapagkat hindi sila nakakaalam ng daan ng Panginoon o ng kahatulan ng kanyang Diyos. Ang tinutukoy po na dukha at bulag kahit mayaman, sagana sa mga bagay na panlupa, pati sa talata ng Biblia,
ay ang mga dukha at bulag sa mga salita ng Panginoon Diyos. Ano po ang sawimpalad na kalagayan ng dukha at bulag sa mga salita ng Panginoon Diyos? O basahin na po natin dito po sa Roma 6:20, ganito ang pahayag ni Apostol Pablo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ayon po kay Apostol Pablo, kaya may mga taong dukha at bulag sa mga salita ng Diyos sapagkat naalipin sila o bihag ng kasalanan. Kaya nga kailangan po palayain. Ano po ang kasamaan kapag ang tao hindi nakalaya sa kasalanan o nanatiling alipin ng kasalanan? O makikita niyo po sa inyong screen, mananatili rin po siya na nasa ilalim ng hatol na kamatayan sapagkat ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit kapag ang tao po ba ay nalagutan na ng hininga, bayad na siya sa kanyang kasalanan sa Panginoon Diyos? Hindi pa rin po. Sapagkat mayroon pong ikalawang kamatayan o kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Kaya kung ang taong nagkasala ang magbabayad ng kanyang sariling kasalanan, maliligtas ba siya? Hindi po. Kaya sino ang kailangan nating lahat upang tayo ay maligtas sa pagbabayad ng ating kasalanan? Sagot, walang iba kundi po ang ating Panginoon Kristo dahil nasa Kanya lamang ang ating katubusan. Pakinggan ninyo sa Efeso 1:7, basahin na po natin ang sinasabi sa talatang ito ng Biblia, na sa Kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Mga kaibigan po namin, ano ang nasa ating Panginoon Kristo? Upang tayo ay makalaya sa pagkaalipin ng kasalanan at sa hatol na bayaran natin ang kasalanan natin sa Panginoon Diyos. Ayon po sa talata ng Biblia, nasa Kanya po ang ating katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa mga katwid, kung makakabilang po ang mga tao sa mga tinubos ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo, magbabayad pa ba sila ng kanilang mga kasalanan sa Diyos? Hindi na po. Tinubos na sila eh. Kaya ligtas na sila sa hatol o parusa na ikalawang kamatayan na siyang ganap na kabayaran ng kasalanan. Ito po ang mabuting balita sa mga dukha, sa mga inaalipin at mga nangaapi. Bakit po ang ginawang pagtubos ng ating Panginoon Kristo ang mabuting balita sa mga dukha? Ano dahilan? Babasahin po natin na kasulat po sa Kawikaan sa 13:7 hanggang 8, ganito ang ating mababasa. Subaybayan po ninyo. May nagpapakayaman, gayon may walang anuman. May nagpapakadukha, gayon may malaking kayamanan. Ang katubusan sa buhay ng tao ay siyang kanyang mga kayamanan. Alin po ang ipinakikilala ng Biblia na pinakamahalagang kayamanan? Ayon po sa talata ng Biblia, ang katubusan sa buhay ng tao ay siyang kanyang mga kayamanan. Kaya, bagaman dukha ang isang tao sa paningin ng sanlibutan, ngunit kabilang po siya sa mga tinubos na patawad na sa kanilang kasalanan, gayon may nagtataglay po siya ng tunay at pinakamahalagang kayamanan sa harap ng Panginoon Diyos. Sa kabilang dako, paano naman yung mga taong mayaman lamang sa pilak at ginto? Ang kanilang kayamanan po ayon sa Biblia, sana napansin ninyo, may nagpapakayaman gayon may walang anuman, walang halaga. Bakit ang pagiging mayaman lamang po sa pilak at ginto ay walang halaga o walang kabuluhan? Na sa kabilang dako, yung katubusan o kaligtasan naman ang tunay na kayamanan. Sapagkat ang kayamanang material po ay hindi pakikinabangan sa araw ng kaligtasan. Ganito po ang patotoo sa Kawikaan sa 11:4
Dinggin po natin. Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng puot. Ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Mga sumusubaybay po sa amin sa palatuntunang ito, gaano man po kayaman sa pilak at ginto, gayon may dukha pa rin at kahabag-habag kung hindi po maliligtas. Sana napansin po ninyo ang ating binasa. Ang mga kayamanan anya ay walang kabuluhan, walang kwenta sa kaarawan ng puot. Alin po ang tinutukoy na kaarawan ng puot na sa araw na yaon ay hindi makapagliligtas sa tao ang natamo niyang material na kayamanan? O si Panyas po, sa 1:14 at 18, basahin natin sa Biblia. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mainam sa makatwidbagayang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Mga magulang at mga kaibigan, ang kaarawan po ng puot ay siya ring araw ng paghuhukom na totoong napakalapit na. Sa araw na yon, ayon po sa Biblia, kahit anya ang kanilang pilak o ginto, kapangyarihan, ay hindi makapagliligtas sa tao, sapagkat itong buong lupain o ang buong daigdig ay masusupok sa pamamagitan ng apoy. Subalit, sinong mga tao po ang tinitiyak na magtatamo ng kaligtasan? Tandaan po ninyo, ang binasa nating mga talata kanina sa unahan, sila po ang mga taong tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang kanyang dugo ay higit na mahalaga kaysa pilak at ginto o kayamanang material sa daigdig na ito. Mga kaibigan, nais po ba ninyong makasama sa mga taong mapapalad at maliligtas sapagkat tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi po ninyo maiiwasang sundin ang ipinahayag mismo ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa Juan, sa 19, sa wikang Pilipino ko na po babasahin sa Revised English Bible. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Sino po ang tinitiyak ng ating Panginoon Jesucristo ng mga taong maliligtas? Maliwanag po, ang sino mang pumasok sa Kanya sa loob ng kawan. Hindi po ito kinatang-aral o inimbentong aral ng sino mang ministro sa Iglesia ni Cristo, kundi ito po ang katotohanan ng nasa Biblia. Kailangan po ang tao ay pumasok kay Kristo sa loob ng kawan upang maligtas. E baka sabihin po ng iba, hindi ba't na kay Kristo ang katubusan, kapatawaran ng kasalanan, na siyang ikaliligtas ng tao pagdating ng araw ng paghuhukom? Para ang tao ay maligtas doon sa dagat-dagatang apoy. E bakit kailangan pang ang tao nasa loob ng kawan upang maligtas? Gayong ang manunubos naman ay si Kristo at ang dugo niya ang pantubos. Ito po ang sagot, mga kaibigan. Sapagkat ang kawan o Iglesia ni Kristo ang tinubos ng dugo, ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Batay po sa Biblia. Pakinggan nyo sa Gawa 20:28, dito po sa Lamsas Translation, sa wikang Pilipino na po, at makikita nyo naman sa inyong screen ang original text ng Gawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Kawan ang tinutukoy.
Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya o tinubos niya ng kanyang dugo. Maliwanag po, batay sa Biblia, na ang tinubos ng ating Panginoon Kristo ay ang kanyang kawan na siya ring Iglesia ni Kristo. Kaya sa lahat po ng sumusubaybay sa amin sa palatuntunang ito, hindi po ba't ang tinubos ang napatawad na sa kasalanan? Hindi po ba't ang tinubos ang nakatitiyak na ng kaligtasan? Hindi po ba't ang tinubos ang nagtataglay na ng tunay at pinakamahalagang kayamanan sa harap ng Panginoon Diyos? Sa makatwid ng kaligtasan po sa loob ng Iglesia ni Kristo, ang mabuting balita at tanging pag-asa ng mga dukha, mga bihag at mga api, sapagkat narito ang katubusan o ang kaligtasan na siyang tunay at pinakamahalagang kayamanan. Kaya napakapalad po ng mga taong nakarating at nanatili sa loob ng Iglesia ni Kristo, na ibinubuhay ang lahat po ng mga aral ng Panginoon Diyos na kanilang narinig. Alam po ba ninyo kung saan maninirahan ng mga maliligtas? At anong magiging kalagayan ng kanilang pamumuhay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon Kristo? Pakinggan nyo ang nalalabing talata na babasahin natin sa ating pag-aaral, Apokalipsis po, 21:1 hanggang 5. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila at papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Mga kaibigan, saan po maninirahan ang mga taong maliligtas, mga taong tinubos ng dugo ng ating Panginoon Kristo, napatawad na sa kanilang kasalanan? Doon po sa bagong Jerusalem o sa bayang banal. Ano po ang uri ng kalagayan ng pamumuhay doon? Ayon po sa Biblia, sana napansin ninyo, doon anya, wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Dapat po ba nating pagdudahan o pag-alilanganan ang katotohanan ito? Hindi po. Sapagkat gaya ng narinig nyo sa ating binasa, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Mga kaibigan namin, ito po ang mabuting balita sa mga dukha. Ito po ang mabuting balita sa mga bihag at nangaapi, sapagkat mahahango na ang tao sa lahat ng nararanasan nilang kahirapan at kaapihan sa daigdig nito. Kaya ang pag-anib po at pananatili sa loob ng tunay na iglesia, ito po ang lunas sa lahat ng paghihirap na nararanasan po ng tao sa mundo. Kaya ang katotohanan ito ang ibinabahagi po namin sa inyo, mga kaibigan. Mahal namin kayo. Nais po namin na kung paano po kami ay nakarating sa loob ng tunay na iglesia at naghihintay na punong-puno ng pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo
ay maninirahan doon sa piling niya at sa piling ng Panginoon Diyos. Nais po namin magkasama-sama tayo na manirahan sa piling ng Diyos at ng ating Panginoon Kristo. Sa panig po ng mga kapatid at kaanib na sa iglesia, mga kapatid, pumanatag tayo. Malapit na po nating katamuhin o kamtin ang biyayang kaligtasang ipinangako ng Diyos at ng ating Panginoon Kristo sa mga mapapalad na nakarating sa loob ng tunay na iglesia. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa palatuntunang ito. Pagpalain at ingatan nawa tayo lagi ng ating Panginoon Diyos.